Chinese nationals in San Fernando City, Pampanga in McDonald's. When it was reported to me, Your Honor, inirefer ko lang po sa sa Internal Affairs Service. Normal naman po yan pag may mga ganyang sumbong. Hindi yung Internal Affairs Service po ang magde-determine ng facts. Hindi ko naman po sila pinatawag para pagalitan Hindi ko nga po alam kung bakit lagi nababanggit na pinag-initan siya. Nanggagaling naman po sa kanya lahat yung mga pangyayari. Ginagampanan lang po natin yung trabaho natin. So ang nangyari po, Your Honor, nagkaroon po ng investigasyon under the Internal Affairs Service, at after the investigation po, Mr. Morales was formally charged and was required to submit his answer thereto. This was more or less July po of 2013, Your Honor. So ito po yung naging basihan niya siguro, hindi ko naman po alam. Pumunta po siya sa ABS-CBN for 3 consecutive nights. I was accused by Mr. Morales na ako daw po ay hindi nanguhuli ng Chinese drug syndicates. Na siguro po ako daw ay duwag. Mga ganun po, medyo foul. Birang Director General po, hindi ko po pinatulan. Kasi nga po meron pong kaso na didesisyonan ko Baka makapagsalita po ako ng mali, ipa-inhibit niya ako. So, ang ginawa ko po, dahil i-explain ko lang po. Yung pong mga sinasabi niya na tinatarget nila nung nandun sila sa Intelligence and Investigation Service, pinatanong ko po sa regional director niya dahil nasa NCR na po siya. Jack, tanungin mo nga kung ano yung grupo na sinasabi ni Morales. Baka meron tayong nakaligtaan. Ayaw pong ibigay, Your Honor. Hanggat po nung ako na po ay na-accuse sa TV, nakiusap, sinabihan ko si Jack, isyuhan mo ng memo. Tanungin mo kung ano yung grupo na sinasabi niya. Kasi naman, meron po tayong listahan Hindi naman po pwedeng sabay-sabay trabahuhin yan. Kung saan sino po yung may access sa information, sa intelligence, yun po yung humuhusad Pagka hindi naman po kayang sabay-sabayan ng PIDEA 2,000 lang po yung tao namin compared to the PNP na 110,000 during that time. Kami po wala pang 2,000. So, nagtuloy-tuloy po yan. Nung pong I tried to explain, I tried to secure yun pong appointment with Mr. Tunying, but apparently Mr. Morales was also there. Ayoko naman po makipagdebate. Medyo malayo po yung salary grade ni Mr. Morales sa akin. Kasi undersecretary po ako. Nahihiya po akong pumatol makipagdebate sa salary grade na ganon, without meaning offense, Mr. Chairman. I hope you understand me. So, pumunta po ako doon sa programa sa Channel 7. Doon po ako nag-explain. Eventually po, pinatawag din po ako ng office ni General Serapio because of the accusations, unfounded accusations of Mr. Morales. So, pumunta pa rin po ako roon. Kaya nga po nung ako'y umattend nung ako po ay pumunta doon, meron po akong mga dala ng mga ginagawa na namin. Mr. Chairman, I would just like to explain. Nung dumating po ako sa PIDEA, wipe out po yung Intelligence and Investigation Service. Kasi sila po yung involved doon allegedly involved doon sa 8 million robbery extortion. Nirelieve po sila lahat, so I have to reorganize. Alam naman po ninyo, kahit hindi nagalaw yung unit na yan, 3 buwan yung aking adjustment para ako makapag-perform ng maayos. Gusto naman na niya na marami na kaming nahuli kaagad. Samantalang alam naman niya na nawalop sila sa IIS. So, ganun po ang nangyari, Mr. Chairman. He has informed, eventually, Morales submitted his answer and counter affidavit on July 29, 2013, but did not elect to have a formal investigation. Winave niya na po. Nag-submit lang po siya ng counter affidavit. Noong August 23, 2013, he has informed the respondent that administrative case against him is submitted for resolution. On October 2, I approved the decision of the IAS, Your Honor. I heard that dismissing Mr. Morales for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the